Back to my video. Hey guys! Welcome to the episode 1 of A Day in My Life as an OFW with the love of my life. Matagal ko na nga talagang gustong gawin mag A Day in My Life. Sarili ko lang talaga yung nag-hold back. Kasi naiisip ko na wag na kaya, baka ma-judge lang ako. Kaya hindi ko palagi tinutuloy. Pero ayun, lalakasan ko na talaga yung loob ko. Kasi I wanna try something new. Gagayak na nga ako neto papasok at nagayak ko na nga kagabi pa lang yung mga kakainin namin at babaunin. Kasi gabi na talaga ako nagluluto at naggagayak ng sandwich pang merienda. Para sa umaga, maliligo na lang ako at gagayak. Sa tuwing pumapasok talaga ako ng work, tinted sunscreen lang ang ginagamit ko at lip tint. Tapos hahayaan ko na lang matuyo yung hair ko hanggang sa pagpasok ko. Kasi hindi na ako nagbo-blower kasi tulog pa si Lance, ayoko magising siya sa ingay ng blower. 15 minutes lang naman yung layo ko mula sa bahay hanggang dito sa trabaho ko. At pagdating ko sa trabaho, kailangan maglilinis talaga kami. Dito ko na nga din sinusuklay yung buhok ko hanggang sa matuyo para yung mga nalagas na buhok ko mawawalis ko din. Ito nga sa work ko, may kanya-kanyang room ang bawat artist. May lash artist, microblading artist, at nail artist. Specialize ako sa microblading, nagla-lash extension din ako at nagli-lip tattoo at nag-eyeliner tattoo din. Naalala ko nung dumating ako dito, tinraining din ako sa nails. At maiyak-iyak talaga ako kasi wala naman akong experience sa nails. Nung mga oras na to, nakalimutan ko palang mag-update kay Lance. Dito na nga ako nagre-reply sa watch kasi hindi kami allowed na mag-cellphone. Kapag meron na kaming client, kaya iniwan namin yung cellphone namin sa phone storage. Ito nga pala yung unang client ko, ang gagawin ko sa kanya ay lash extension. Style na gagawin ko sa kanya ay hybrid. Gustong gusto ko yung client na to kasi tahimik lang to at nagbibigay pa ng tip. At gandang-ganda na siya kahit alam mo sa sarili mong hindi mo nagandahan ng sobra. Kasi may mga kliyente talaga na sobrang ganda na ng gawa mo, mapapangitan pa sila. At ayun lang ang nakakadrain sa trabaho ko. Kasi hindi mo talaga mapiplease lahat ng mga client. At bawat services may oras talaga. Sa lash extension, meron kang 2 hours. Kaya pag natapos ko ng maaga yung client ko, may time akong mag-cellphone. Sa isang araw, meron kang 5 clients, 6 clients, 7 clients. Kaya ikaw na lang talaga didiskarte ng oras mo para magkaroon ka ng pahinga. Meron naman kaming break dito pero 30 minutes lang. At swerte ka na lang kapag nag-cancel yung client mo o nag-reschedule. Kaya magiging mahaba yung pahinga mo. Yung pangatlong client ko nga dito is brow lamination naman yung gagawin ko sa kanya. Pangatlong client ko na to kasi hindi ko na video yung pangalawa. Ito nga yung gustong gusto ko sa brow lamination kasi habang binababad mo yung kilay niya, meron kang pahinga. Ito yung mahirap sa work namin bilang artist, lalo kapag back-to-back clients ka. Una lang talaga yung gagawa ng paraan mo para magkaroon ka ng pahinga. Mabilis kang magtrabaho, mabilis kang matatapos. Kasi sumunod na client ko, eyeliner tattoo naman. Nung una talaga, ito yung pinaka-kinakatakutan kong services. Kasi naman pinaka-crucial yung mata. Lalo kapag nasasaktan sila, bigla silang pumipikit. Kaya nakakatakot kasi baka biglang matusok yung loob ng mata. Natapos ko na nga gawin yung mata niya, up and down pala yung pinatattoo niya. Ang sakit nga ng ulo ko kasi bigla ako nauntog. Pinupunasan ko dito yung luha niya dahil pipicturan ko na siya. Sobrang bait nga din ng client ko na to at sobrang daldal din niya. Ito talaga yung magaan sa puso kapag nagtatrabaho ka, kapag mabait yung kliyente mo. Kasi pag mabait yung kliyente mo, magaan ka nakakapagtrabaho. Sobrang dami nga namin na pag-usapan dito kahit hindi ko na siya gaanong maintindihan kasi sobrang slang niyang magsalita. Oh yeah, puro gano'n na lang yung mga nasasabi ko. Kasi hindi ko siya ganong maintindihan at yun nga nagustuhan naman niya yung ginawa ko sa kanya at tuwang-tuwa siya. Kaya binigyan niya ako ng tip. Kumakain na kami ng mga oras na to at ang ulam ko nga pala ay oxtail na bulalo. Inaalok ko pa nga sila nito pero nagtatawanan sila kasi bakit daw ako naka-video. Kaya niloloko ko sila, ang sabi ko wag nila akong pansinin kasi nag-a day in my life ako at isasama ko Hindi sila. Hindi ko pa nga na-upload at na-edit ang video na to, pinag-uusapan na nila kung magkano ang kikitain ko. At pag sumikat nga daw ako, ilibre ko nga daw sila. Dito nga pala sa trabaho ko, walang may alam na nagbablog-vlog ako. Kasi na-awkward talaga ako kapag pinagtatawanan Kaya ako. naman Nalakasan ko na ang loob ko at sana naman ay magtuloy-tuloy na to. Since nagbibideo nga ako, ang pinag-uusapan nga namin dito ay yung mga sumisikat na mga vlogger. Naumpisan nga namin dito ang pag-usapan si Boy Kilaw na nagbibideo-video lang na kumakain ng hilaw. Pero milyon-milyon nang nanonood. Kaya naman sabi ko sa kanila, malay nyo habang kumakain tayo dito, bukas-bukas ay may million views na rin tayo. Hinahamon pa nga nila ako dito na kung ano ang ililibre ko sa kanila kapag nag-million views ako. Kaya ang sabi ko naman sa kanila, ililibre ko sila ng tigi-isang rhinoplasty kay Doc Yapi. Pero bigla akong binawi yung
sinabi ko kasi baka bigla nga mag-million views. Ang sabi ko, million nakita pala. At tawa nga sila ng tawa dito kasi ang sinasabi nila na walang imposible. Tapos na nga yung 30 minutes na break ko kaya ang sunod naman na client ko is eyebrow threading. Hinawi ko na nga yung moonlight ko kasi baka mauntog na naman ako. Feeling ko tumatangkad kasi ako 7 clients nga pala yung nakaschedule sa akin ng mga araw na to. Yung sunod na client ko nga na to ay HD Brows. Kaya naman imamapping ko muna yung kilay niya bago ko kulayan. Ito nga yung pang-anim ko na kliyente kaya ang saya-saya ko kasi onting oras na lang ay mag-uuwian na. Pero minsan maswerte talaga ako sa schedule kasi ayan, nag-cancel bigla yung last client ko kaya nag-aantay na lang ako dito ng uwian. Bago nga mag-uwian talaga nag-iisip na ako kung ano na naman ang susunod na lulutuin ko para bukas. At pag uwi ko nga ng bahay, nagpapahinga muna ako sandali kasi mag-home workout pa ako. Yes po, opo, totoo po yan, nag-home workout na ako ngayon kasi bumili na sila sa pang-exercise. Pero bago nga ako magsimula, nag-defrost na muna ako ng iluluto ko para mamaya. At crabs nga ang naisipan kong i-defrost at para iluto. Wala naman talaga akong plano na mag-exercise pero dahil nga minsan nararamdaman ko na talaga na ang sakit-sakit na ng mga katawan ko. Kaya talagang pinipilit ko na mag-exercise kahit sandali kasi sa field of work ko, sobrang sakit sa balakang, sobrang sakit sa batok, sobrang sakit sa likod. Kaya gusto kong magbanat-banat naman ako ng katawan. Pero bawal tayo magreklamo kasi alipin tayo ng pera. Para kahit nakakaramdam ka ng pagod, mag-isip ka ng ibang gagawin. Para at the same time naaalagaan mo din at naiingatan yung kalusugan mo. First time ko nga mag-vlog ng ganito kahaba, hindi ko alam kung may manonood ba sa akin. Mga oras nga na to, nag-aantay nila kung umuwi sila habang nagpapahinga ako. At pagdating nga niya, nagpapatawa-patawa pa siya bago niya ako i-kiss. Sabi ko nga sa kanya, magpahinga na muna siya habang nagluluto ako. Kasi ayaw din nun kumikilos ako ng mag-isa tapos siya nagpapahinga. Minsan sinasabihan ko na lang siya na magpahinga na muna siya bago niya ako tulungan. Iluluto ko nga ay crabs na may sitaw at kalabasa. Dati hindi talaga ako kumakain ng crabs kasi feeling ko wala naman akong nakakain doon ng onti lang na naman. Pero habang tumatanda ka talaga na-appreciate mo lahat ng mga pagkain. Ayan, tumayo na nga din si Lance at kumilos na din siya. Tinulungan niya na nga ako maghugas. Masarap talaga sa feeling kapag yung asawa mo kaya kang tulungan sa mga gawaing bahay. Hindi mo na kailangang utusan at nagkukusa talagang kumilos. Kasi dito kaya magaan sa bahay. Kapag nagluluto ako, siya ang tagahugas. Maliit nga lang yung nirerentahan namin dito, hati pa rin kami sa gawaing bahay. Yun naman yung gustong gusto ko sa kanya kasi ayaw niyang ako lang yung kumikilos. Gusto niya hati kami sa mga gawaing bahay. Siya nga yung tagalinis ko ng bahay, siya din yung tagalaba, siya din yung tagatupi ng mga damit. Basta sabi niya pagluluto lang yun sa akin. Kaya naman sobrang proud na proud talaga ako sa sarili ko kahit yung mama ko napaproud sa akin. Kasi nung dumating talaga ako sa abroad, ni magsaing hindi ko kaya. Kaya ngayon pag pinupuri ako ni mama, sinasabi niya parang mas marami pa daw akong alam lutuin kaysa sa kanya. At masasabi ko naman na masarap talaga yung luto ko. Kasi hindi naman sa pagmamayabang kahit sino makatikim ng mga naluto ko. Talagang nasasarapan dito sila. Dito ko nalang tatapusin yung A Day in My Life ko. Sana may nanood. Sana may mag-comment kung natapos sila yung video na para malaman ko kung may kasunod pa. Yan lang guys. Thank you for watching.